Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless. Pagkat alam mo ninyo ay tila nililihis yung usapan tungkol dito sa expose ni Congressman Sid Ungab at inilahad po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon no ay ilang araw na mainit at dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa Blancong Bicameral Conference Committee Report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee Report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. O yan ha. Ito po si Congressman Sid Ungab. Ipapaliwanag po natin dito kung papaano po nangyari ang expose at kung sino si Congressman Sid Ungab. Siya lang naman ay naging appropriation chairman katulad po ni Saldico, tsaka ngayon acting appropriation chairwoman ay si Kimbo. O di ba si Kimbag, Kimbag, King Rilo, marami po yan. Anyway mga kareaksyon dito, talagang makikilala po natin ng dahan-dahan araw-araw si Congressman Sid Ungab. No po? Kaya pakinggan po natin si Senator Attorney Vic Rodriguez. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman huli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. Naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa, yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa. Yung iba naman ay papasok sa eskwela. Teka lang, Senator Attorney Vic Rodriguez. Maka-ano lang ako, maka-segue lang. O narinig po ninyo yun, Kimbo, Kaya pala si Congressman Ungab ay napaka-angas. Hindi pala pwedeng magbara-barakuhan itong si Saldico. Di ba? Kaya biglang liko si Saldico. Biglang liko ba o talagang natanggal, tinanggal dahil alam nilang may sasabog na ganito? Di ba mga kareaksyon? Kaya yung mga ginagawa ng mga kalaban na yan, alam na natin yan. Sinesegue nila, nililito nila tayo. Nililito nila tayo mga kareaksyon. Kaya sa opisina, samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful, yes, and unconscionable 2025
national budget. Kaya survey, BICAM attorney, hindi ka ang may blanco as what you have said. Tama, wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi pong hindi blanco ang GAA, ang Malacanang. Yun. Salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka rinatipikahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang linalaman po nito. Bilyong-bilyong piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. So this is the final Bicameral Conference Committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. So, ibig sabihin mga ka-reaction, Atty. Vic Rodriguez sa ano lang ako, sesegue lang, ay sisingit lang. Ay reaction video to dapat mag-react ako sa sinasabi mo. Pag hindi ako nag-react sa sinasabi mo, ibig sabihin, nag-aano lang ako dito, nanonood sa'yo. Anyway mga ka-reaction, yun po ang ibig sabihin nun, kumpirmado ng mga congressman yan, kumpirmado ng mga senatong, talagang ano na yan, batas na yan. Batas na. Hindi na pwedeng sasabihin mo, magdadagdag tayo. Bawal na. Illegal na yon. Ang tawag doon, violation of yung traveling violation, kung sa sa basketball, traveling yon, hindi ka nagdi-dribble, nag-shoot ka, ganun. O dapat dribble muna bago ka mag-shoot. Diba yung iba, shoot ka agad, tapos dribble. Hindi yun, mali yun. Diba? Kaya dito mga ka-reaction, ang pag-iisplika po dito ni Senator Atty. Vic Rodriguez ay talagang dinudurog niya si Bongbong Marcos. Sabi niya, dudurugin kita ng pinong-pino ngayon, mga korap kayo, sabi ni Senator Atty. Vic Rodriguez. Eto na, dudurugin namin kayo. Hindi na natin titigilan ng mga yan. Kahit ano pang gawin nila, mali. Ang mali ay mali. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng lilituin nyo kami. Nag-realign kami ng 1 billion, kumuha kami ng 500 million doon sa pulis, nilagay namin doon sa mga NP. Di ba mga kareason? Bawal yun. Illegal yun. Illegal. Pasok. Atty. Vic, explain mo ng maayos Explain mo ng maayos yan. Hindi pwedeng hindi maayos po. Hindi. Joke lang po yun, Atty. Vic. Sisiguraduhin natin si Atty. Vic 2025 senador, kailangan makapasok yan. Kasama ni Marcoleta, titignan natin, babayuhin nila yung Senado. Sasabihin nila kayo kay Jingo, tumabi ka nga dyan. Jingo, tabi. Sino pa dyan? Sino lang mga matitirang mga bobo dyan? Rapi Pulpol, tabi ka dyan. Walang yaka, tahimik ka ngayon sa PCSO. Uupo ka dito. Pasikat ka lang, maghanap ka na nag-iwalay na asawa. Sila yung ayusin mo. Palabas mo, 10 video, yung mag-asawa, iiyak yung lalaki, iiyak yung babae, tapos ikukwento nila paano sila nagsesex. Tapos ipapalabas mo yun sa video. Ganun. Di ba ganun yung trabaho ni Rapi Pulpol? Ngayon, tahimik si Rapi Pulpol sa korupsyon. Di ba? Rapi Pulpol, bakit hindi mo imbestigahan ito? Kunin mo yung papel. Punta ka dyan sa sekretary nyo sa Senado, Rapi Pulpol, at tingnan mo kung talagang mayroong mga dyan, hindi yung empty tapos nagpirma o expose mo Rapi Pulpol kaya lang pulpol ka di ba mga ka-reaction? Tapos itong si Rapi Pulpol dinidemanda niya yung mga vlogger. May kilala akong vlogger, dinimanda niya di naman sikat yung vlogger na yun pero dinimanda niya. Kaaway ni Sir Banat ba yung vlogger na yun? Minsan pinapanood ko siya, minsan hindi. Haba ng tugtugin Gab. Iba yung Gab, iba yung GAA. Pag ito po'y pinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill.
At yun po ay isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo. So yung GAB pala, yung GAB, hindi si Gabi ha, hindi si Gabi. Yung GAB, GAB, yun pala yung appropriation na gagawin ng Senado tsaka Kongreso. Yung General Appropriation Bill. Yung General Appropriation Act, yun yung pipirmahan, magiging ano na, anong tawag doon? Isasabatas na talaga, pa-finalize na ng Pangulo. O act yun, nag-act na. Yung bill yun. Kailangan mag-act ka para mawala yung bill, gano'n. No? Tatanggalin mo yung bill. O yun. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. O, di ba? Tulungan natin ang fake news na labanan ng fake news. Ganon yun, Atty. Vic. Ang fake news, tulungan natin na labanan ng fake news. Ganon. Mga fake news sila, di ba? Sabi ni Bobong Marcos, walang mangyayari sa atin pag inimpeach natin si BP Sara Duterte. Walang mangyayari sa atin. Hindi ka pakipakinabang yan. So, ayaw ng Pangulo pero dumidiretso yung Kongreso, dumidiretso. Ba, para yata ang fake news yung sinabi ni Bobong Marcos na ayaw niya, pero dumidiretso yung impeachment. O ngayon, ang ginawa ng iglesia, tsaka maraming sumang-ayon sa iglesia, nasusuporta nila yung sinabi ni Bongbong Marcos. O di ba? Pero nagalit yung Malacanang maraming umalma sa Malacanang nung nag-rally yung iglesia. Habang dinidiin ng iglesia, dinidiin nila na agree kami kay Bongbong Marcos. Pero alam naman ng iglesia na yung sinabi ni Bongbong Marcos is budol. So hindi sila nabudol. Ngayon, nadali sila. Oo, nadiin sila sa salitang nanggaling sa bibig ni Bongbong Marcos. Kaya wag na kayong manggago. Kung gagaguhin nyo yung taong bayan, into nyo na yan. Kasi habang ginagago nyo yung taong bayan, bumabalik sa inyo. Gago ka rin. Ganun. Ganun yun. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Yun, tama. Tama ho. Ang Malacanang, wala pong blanco ang GAA. Oo. Pero Liliwanagin po ni Senator Atty. Vic Rodriguez dito yung bakit dumidepensa si Bongbong Marcos at hindi dapat ang dumipensa ay dapat ang magsalita ay yung Kongreso tsaka Senado. Bakit ang umaalma ay si Bongbong Marcos? Sabi niya, wala naman puntaan niyo yung GAA, walang doon. Walang blanco doon sa GAA. Oy, Bongbong Marcos, nakikinig ka ba? Hindi GAA ang pinag-uusapan dito. GAB, yung GAB. Hindi GAA. Yung GAA, wala siguro yan kasi nalagyan na Pero yung GAB, maraming blanco. Diba? Pakinggan po natin si Senator Atty. Vic Rodriguez. yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA. Yun. Yung General Appropriations. Yun. Labanan po natin ang fake news. Labanan. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Labanan ang fake news. Ang Malacanang. Oo. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Tama. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho, ang Malacanang, wala pong blanco ang GAA. Pero maliho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po, ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA. Yun. Kung hindi, ang Bicameral Conference Committee report. Magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. Yun. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Ang lalim po ng patlang, patlang. Matagal-tagal ko nang hindi narinig yung patlang. Diba? I love patlang. Diba ganon? I love you patlang. Patlang talaga. Attorney
Senator Atty. Vic Rodriguez, pat lang talaga, pat lang. Hindi ba pwede sabihin, blanco na lang? Ginamit ko pa yung 0.001% ng aking utak eh. Pat lang. Anyway, mga ka-reaction. Ayun, di ba? Okay, bye. Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung merong gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na kriminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process, hindi mo na pwedeng galawin ito kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan lamang ang pinahihintulutan at binibigyang kapangyarihan ng ating saligang batas na pumalangkas at magmula ang ating taunang budget. Pag ito ho ay blanco at may naglagay ng halaga na bilyong-bilyong piso, may pananagutan na agad ang Executive Department. At kung ang GAA na sinasabi ng Malacanang na walang blanco, sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Yan ang usapin. Hindi yung pinakakalat na fake news na yung GAA daw ang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala hong kopya ng GAA si Pangulong Duterte. Wala po siyang ipinakitang GAA. Naroroon po ako nung kami magkakasama. Binalangkas po namin ang legalidad nito. At ito nga ho, ay yung na-discovery ni Congressman Sid Ungab. Marami pong mga mambabatas na lumalabas ngayon dyan sa mababang kapulungan at tila nagpapabida-bida na sinasabi nila na talaga raw mali ito. Salamat for validating itong aming pinakita. Yung kopya daw na hawak ng mambabatas na yan, pareho nung pinapakita natin. Maraming salamat at for affirming and validating the authenticity of the document that we have presented to the Filipino people. Hindi lang po yan, Senator Atty. Vic Rodriguez. Hindi lang yung senadora na yan. Senadora ba si Raul? Senadora ba yun? Hindi. Senador. Senador, kongresista. Kongresista si Raul. Siya po yung nagano. Pero dito po kasi, mga ka-reaction. Dito kasi, sandali lang po Sandali lang. Ramdam na ramdam. Hindi yan. Hindi yung ramdam na yan. Dito po kasi mga ka-reaction, dito sa balita na ito, ay talagang kinumpirma po ng isang magandang gabi. Yan, kinumpirma po yung yung UNTV, na talagang si Asher Kadapan, kinumpirma niya na nakakuha siya ng papel na katulad po yung papel na hawak-hawak po ni Congressman Isidro Ungab. Kamukhang-kamukha po niya yung papel na kung saan talagang pinatunayan na may mga blanco. Ito po. CAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanilang sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items. Kaya sinasabi ko po, doon sa isang vlog ko mga ka-reaction, si Senator Villanueva at saka si Senator Gatchalian,
kailangan pumunta sila sa ophthalmologist ba yan, optometrist. Magpagawa sila ng salamin. Yung salamin, meron po siyang zoom na kahit yung bacteria dun sa papel ay makikita. Baka hindi po nila nakita na blanco yun, di ba? Anyway, nobody's perfect naman. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero itong pagkakamali na ito, isa life and death ito eh. Kasi maraming perang pinag-uusapan dyan. Pwede makapagligtas ng buhay ng tao. Pwede rin makatigok ng buhay ng tao. Ngayon, anong nangyari, o di ba? Di ba wala, anong nangyari? O. Sa pa, Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo Oo. ng mga senador? Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa bababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives Diba? at sa Senate. June. Sinasabi mo nga kanina, si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa Facebook, na talagang kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron pang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat na tungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito para hindi hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Asher. Alam naman na pinaglalaroan at nilulustay. Itong si Sir Live Report na to, okay din naman na sinabi mo para hindi tayo mawala ng tiwala sa kanila. Pero sa totoo lang, anong tiwala pa? Yes, June, yan pa yung mga susunod nating lininawin nga doon sa ilang mga miyembro, particular dito sa Senado dahil mailap yung ilang mga senador nga na makuha na natin ng mga pahayag. May iba dyan na sinusubukan pa na natin kunin ang pahayag, particular na si Chairman ng Committee on Finance, Senator Grace Poe. June. Sige, Asher. Bukas, aantabayan na natin ang development sa issue na yan. Diba? Nawawala po si Grace po. Ayan Ito po ang mga kareaksyon na dito kasi itong investigative reporter na to. Ayan Sa pag-giit na walang mga blankong item sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang rebellion. Ngayon di ba? Para tama naman ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, ni Senator Attorney Vic Rodriguez, na kailangan labanan natin ng fake news. Samahan natin ang Malacanang na labanan ng kanilang mga sarili. Tama yun. Lalabanan natin. Tara, Bobong Marcos, tara, labanan natin yung sarili mo. Di ba, bumaba ka na dyan. Baba. Ayaw mong bumaba. Dyan ka na lang. Sige, bahala ka sa buhay mo. Alright.
Ba't ang tanong, akala ko ba miyembro ka ng Makabayan Black? Oo. Bakit hindi mo pinuna ito? Bakit inantay mo pa ang isang magiting at maisog na Sid Ungab at Pangulong Duterte na maglabas nito? Ngayon, nagsasalita ka na akala mo hindi mo nabasa. Ito O, di ba? Tirahin mo ng tirahin yan, Attorney Vic. O, di ba? O, sige, tingnan natin, ha? Akala kasi na itong si Raul na to, tuloy-tuloy na ang kanyang kaligayahan. Hindi, si Raul, hindi. O, ulitin natin, ha? Kalangkas po namin ang legalidad nito. At ito nga ho, ay yung na-discovery ni Congressman Sid Ungab. Marami pong mga mambabatas na lumalabas ngayon dyan sa mababang kapulungan at tila nagpapabida-bida Yo! na sinasabi nila na talaga raw mali ito. Salamat for validating itong aming pinakita. Yung kopya daw na hawak ng mambabatas na yan, pareho nung pinakita natin. Maraming salamat at for affirming and validating the authenticity of the document that we have presented to the Filipino people. Ba't ang tanong, akala ko ba miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi mo pinuna ito? Yan. Bakit inantay mo pa ang isang magiting at maisog na Sid Ungab at Yan. Pangulong Duterte na maglabas nito? Ngayon, nagsasalita ka na akala mo hindi mo nabasa Yan. itong taon ng General Appropriation. Yan. At kung hindi mo nakita ito, Tuloy. ibig sabihin hindi mo binasa yung taunang budget na pinapasa ninyo. Yun. At pag hindi mo binasa, hindi mo ginagawa ang trabaho mo bilang mangbabata. Yan. Yan ang katotohanan. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, may 3 senators na deny. Di daw nila napansin na may blanks. Hindi po depensa na hindi mo napansin na may blanco. That is criminal negligence. Hindi dahilan na hindi mo nakita yung napakaraming blanco sa napakahalagang piece of legislation that you pass year in, year out. Taon-taon kayong nagpapasa ng budget. Hindi dahilan, hindi depensa, hindi makatarungan diyan sa Senado at sa mababang kapulungan na sabihin lamang ninyo sa aming mamamayang Pilipino na hindi ninyo nakita ng punong-puno, hitik na hitik sa blanco na nagkakalaga ng bilyong-bilyong pisong, daang bilyong piso actually, daang bilyong pisong halaga ng public money. Yun, kinikilabutan po ako habang pinapanood ko si Senador Atty. Vic Rodriguez. Ito ang iniintay ko sa iyo, Senador Atty. Vic Rodriguez. Yan ang iniintay ko, Ala Marcoleta. Yan ang iniintay ko, yan ang talagang dapat mong gawin. Talagang dapat full attack ka na, full attack. Sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo makikita ang pagmumukha ni Senador Atty. Vic Rodriguez sa mga kalsada. Hindi nyo makikita sa mga billboard. Hindi nyo makikita kung saan ang pangalan ni Senator Atty. Vic Rodriguez. Kaya dito sa Reaction TV PH ay talagang raratsatin na po natin yan. Kailangang madala po yung attorney na yan doon sa Senado. Pero huwag ka nga atras, ha. Sinabihan ko na si Marcoleta, sinermonan ko na kapag umatras si Marcoleta, tatali na namin yan. Bibit-bitin namin papunta Senado. Habang hindi tapos ang botohan, hindi namin pakakawalan yan. Ganyan din ang gagawin namin sa'yo. Ay gagapos ka namin, baka mo umatras ka, pagkatapos ng botohan, pakakawalan ka namin, nasa loob ka na ng Senado. Alright mga kareason, yan lamang po ang paalala ko sa inyo. Huwag natin pakakawalan yan, Senador Atty. Vic Rodriguez. Senador Atty. Rodante Marcoleta. Wag. Again, as I have said the other day during my direct communication with all of you, this is a clear abandonment Yes. of a sacred constitutional duty to safeguard every centavo belonging to the Filipino Yes. people. Kung hindi ninyo nakikita yung daang bilyong halagang piso, lalong nagdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit kayo biglang nabulag at hindi ninyo nakita itong napakaraming blanco? Hindi na natin pag-usapan yung mismong GAA, makapal po yun Ito na lamang, itong Bicameral Conference Committee report.
iilang pahina na lang ito. Hindi nyo pa binasa. Yun. Pinirmahan pa ninyo. So ito dapat ang pinag-uusapan natin. Hindi yung depensa na hindi napansin. That is criminal negligence. Hindi natin pwedeng iwasan yan. At ang mahigit na malaking balita po rito, tinutulungan lang ho natin. Ako, si Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, tinutulungan lang ho natin ang Malacanang na magising na kayo po ay pinagluloko ng inyong mga karancho diyan sa House of Representatives at dito Pinagluloko ng yung mga karancho. Gagamitin ko ngayon, Senator Atty. Vic Rodriguez, pinagluloko ng inyong mga karancho. sa Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Subalit, iba ho ang inyong naging reaksyon. Agaran ninyong sinabing fake news, criminal at malicious at walang blanco sa GAA. Yun! Wala hong nagsabi na blanco ang GAA. Yun! Ang blanco po itong Bicameral Conference Committee report. At marami na ro ang nakapagsabi na ito'y blanco. Nandyan nga ho yung miyembro ng Makabayan Black na hindi rin ho nagbabasa ng tao ng GAB o yung General Appropriations Bill na nauuwi sa General Appropriations. So, ibig sabihin, yung Makabayan Black na yun, yung mga makabayad, huwag makabayan, Atty. Vic, makabayad. Si Congresswoman Congressman Raul Manuel na sumausaw na. Iiwan na si BBM ng mga makabayad Black. Sa pagpinirmahan ng Pangulo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Alam mo ninyo, natutuwa ho ako na nasusubaybayan ko yung mga mainstream media at yung ibang vloggers na ito po'y sincerely natutuwa ako dahil katuwang po natin sila sa pagtataas o ng antas ng diskurso ng mga usaping panlipunan. Napapag-usapan na po natin ngayon ang budget. Everybody now seems to be interested doon sa budget process. Tama po yan mga kababayan. Dapat tayong makialam, dapat alam natin paano ba linilimbag itong ating taunang budget. Huwag po natin ipagkatiwala sa mambabatas. Nakita naman natin ano ginagawa. Panay blanco. 100 bilyong pisong halaga ng ating pera blanco. Kaya tama po yun, ang budget to ay nagsisimula doon sa panukala ng Executive Department. Sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po sila ng budget message, nandun po yung National Expenditure Program at kalakip po noon yung budget expenditure and sources of funds. Importante po yun. Dahil hihingi ka ng budget sa Kongreso, kinakailangan may mga attachment na ito yung available funds, dito tayo kukuha, ito yung projected revenue, ito yung actual na nakolekta. At pag napunta na po sa Kongreso, diyan na po gagamitin ng Kongreso yung kanilang power of the purse. Kung tawagin, Article 6, Section 24, na tanging sa kanila lamang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po ang ginawa nila. At pagkatapos po dyan, susumiti po nila ito sa Senado. Yung Senado naman ay babalangkasin din yung sinumiti ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. Sino nagpuno nito? 1, 2, 3, 4 na tao? Ano ang otoridad nung 4 na taong yan na punuan nito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit 1 sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, 100 bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blangkong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Kadapan Jr. ng UNTV,
for getting a copy similar to what I'm showing you now. O, di ba? Yung Kadapan, binalita lang natin yan ngayon, di ba? Shout out sa'yo, UNTV. Mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming pinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, doon kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar. Because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundi na kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Yun! Kung totoo na ikaw ay makabayan. Yun! Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers, napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Yun! Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa... Yung mga fact-checkers daw! Mga fact-checkers kayo! Asan yung mga fact-checkers dyan? Mga fact-checkers kayo! Yung fact-checkers! harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sid Ungab ang nakadiscovery nito. Kaya ayaw ninyo itong sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan. Impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito'y talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan. Yung inyong mga political persecution na sinasabing confidential fund, 6.32 trillion pesos ang nakataya dito. And this is criminal. Tama si Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagpuno ng mga halagang ito, falsification po yan. Bakit? Final at complete report na po ito Ibig sabihin, kung sino man ang susulat dyan, sundan natin yung nagiging palusot ng isang senador na pinasilip daw niya sa kanya mga staff at siguraduhin walang blanco. Kung mga staff ninyo ang naglagay ng halaga rito, criminally liable ang mga staff ninyo. Bakit? Wala silang otoridad bilang mga mambabatas at miyembro ng third chamber na isa ring illegal at unconstitutional na tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Wala po silang otoridad na punan ang mga blanco rito. So kawing-kawing na kaso na po ito. Romulo D. Mansanto, lantaran na, Attorney Vic. Tama po, lantaran, sukdulan ang pambubudol. Kay Ruth Simas, salamat sa iyong pagsunod. Kay Elsa Palabrica Lapis, maraming salamat. Kay Jenena Coralde, maraming pong salamat. At ganun din, pwede ba ibalik ang tinanggal na budget sa GAA sa isang ahensya? Iniutos daw ni Marcos ibalik yung tinanggal sa PNP. Wala akong kapangyarihang mag-budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas Unang-una, alam mong sablay yung pinirmahan mo pa. Kaya nga yung panawagan noon, dapat ibinalik mo na lang, binito mo na lang at nag-operate ka na lang sa isang re-enacted budget. Although, yung 2024 budget to, unconstitutional din yun dahil mula sa original na panukala
ng Executive Department na 200 billion plus lamang ang program appropriation.